Ah, ito na portion, sir, ito yung playground talaga ng Guerrilla Front 72. Pakituro mo. Ito talaga. Yan ang bundok, sir. Sa likod niyan, meron ding barangay. Barangay New Baguio, Barangay Bato, at saka Barangay Malabuan. Isa sa mga stronghold namin ng mga barangay dyan. Na meron kaming shadow government na nabuo dyan, yung mga KRB, Kumiting Revolusyonaryo sa Baryo. Ito na area, sir, ito yung basing guerrilla talaga ng Front 72. Ikwento mo nga, ano ba yung basing guerrilla? Ano ba para sa mga na walang kamuang-muang? Yung basing guerrilla, sir, tinatawag naming basing guerrilla kasi dyan talaga nagababase yung mga guerrillang pwersa ng New People's Army. Doon sila magpapalakas, mag-training, magsagawa ng mga gawaing politiko-militar, at saka pagpapalakas sa hanay ng NPA at saka sa hanay ng partido at saka dyan din sabi pa ng mga veterano namin, dito natin dadalhin ang ating mga sangka, yung mga sir, yung sa Tagalog yung sangka, yung awayan dito sa ating basing guerrilla. Dahil yan ang pinaka-advance nyo? Isa sa pinaka-strategic position ng unit ng NPA. Kasi paborable talaga ang mga bundok na ito, paborable talaga sa maniobra ng NPA namin kasi kami man talaga yung suito, kami talaga yung ang detalye ng buong kalupaan at sa kagubatan ditong bundok na yan, kami yung makapagdetalye. Kaya kami yung mas malawak ang aming kaalaman sa batayan ng pakikipagdigma kasi yung strategic position at saka yung terrain niya, yung physical terrain niya, medyo relatibong kapado namin. Kaya kampante kami, sir. Kampante kami na makapaglunsad kami ng mga iba't ibang mga aksyon tulad ng mga ambush, harassment, kasi tansyado namin, sir, kung ilang minuto or oras bago makaabot, makarating yung mga reinforce, kapag ma-ambush namin ang isang unit ng military, maano namin yung distansya kasi alam naman namin, sir, kung ilang kilometro galing dito sa batalyon. Batalyon dito, sir, dyan lang kami sa baba, sir. Dyan ang mga lubi na yan. Dyan lang kami nagakampo. Dito yung batalyon ng 39 ng 57 IB noon. Ha? Sir, dyan lang kami, sir. Paano nangyari yun? Kasi, sir, yung social terrain, sir, yung masa, sila yung kumbaga, sila yung nagko-cover sa amin para hindi kami makita ng military. Sige nga, isample mo nga yung gaano nyo ba ka-control yung isang yan. Ang isa sa mga legal basis namin na masasabi namin talaga na kontrolado namin kasi nakapagtayo kami ng gobyerno ng partido, ang barangay hanggang sa municipal, sir, dalawang municipal level na pinatayo namin nga shadow government na tinatawag namin, yung KRM, yung Kumiting Revolusyonaryo sa munisipyo, at saka yung sa mga barangay, merong hindi naman lahat dito sa makilala, puros mga KRB, lahat. Pero halos-halos, sir, or murag nasa mga 80% organized talaga ng NPA, ang ito na mga barangay. Kaya natayo yung mga Kumiting Revolusyonaryo sa baryo, at saka yun yung mga basihan para itayo ang mas mataas na antas sa pagbuo ng gobyerno ng masa.
Okay. Ito sir, ito yung mga barangay na yan, mga KRB level namin yan. So, dito sa ano na batalyon. talaga? So, nandito tayo. Eksaktong nandito tayo ngayon sa playground mo noong mga panahon na yun. Noon pa sir, no, yung history na ng lugar na to, last part ng 1970 sir, nagsimula na ang NPA dito sa ito na bayan. No, kaya yung masa, ano talaga, malalim talaga yung kaalaman nila, yung pag-intindi nila in terms of revolutionaryong na pag-iisip, no, ano yung kahalagahan sa revolusyon, no, yung paniniwala nila sir sa direkta, yung paniniwala nila na naniwala talaga sila na walang ibang paraan na ang pagrevolusyon talaga ang solusyon sa current na sitwasyon. Kaya ito na area sir, siguro ilan lang na mga ridge line sir ang hindi namin napaglunsaran ng mga encounter. Ganon ba? Oo sir. Ito, tinadtad nyo to? Tinadtad namin yan sir. Yan na bukid sir. Yan na sir. 4 na beses kami nagka-encounter dyan. Dito, sa malapit lang? Oo sir, kana. Yan. At saka doon rin, nagka-encounter kami. Saka dito na bahagi sir, yung pinakataas talaga, yung boundary ng Davao del Sur yan na bundok. Ilang beses rin ang mga encounter namin sa aking time. Iba pa yun sa iba, no? Sige nga, ito yung sige nga, ikwento mo yung una mong major encounter pagkatapos sabihan ka ng father mo na na striker ka na. Yung pagsabi niya sa akin sir, hindi dito na area, doon pa sa area ng Davao Occidental at saka Sarangani. Ito ka pa, ano ka pa noon? Medyo yung yung hindi pa ako commander talaga yun sir, yung sabi niya. yung sabi pa niya sir. Sige. Yung sabi niya sa akin na kailangan daw mag-aral ako ng mga military principle, yung mga libro, na magbasa ako para meron daw akong mga teorya, meron akong kaalaman in terms sa military doctrine, parang ganyan sir ba? At saka military principle. Yung mga libro, binabasa ko naman rin, sir, yung mga prinsipyo nila ni Sun Tzu, iba't ibang mga yung doon sa China, sa kanila ni Mao Zedong, yung pagtatanil nila, yung taktika nila, paano pakilusin yung mas maraming puwersa. Kasi kahit maliit pa kami, kailangan talaga mag-aral kami ng paano hahawakan or paano pagalawin yung mas malaking puwersa sa aktual ng labanan. Sandali, kasi anong year yung sabihan ka ng father mo? 20? Sir? 2010 sir, 2010. So ayaw kong tanungin pero namatay siya 2011, di ba? Oo sir, 2011 man siya namatay. Sige nga, ikwento mo nga yung encounter na yun. Kasi pagkatapos nun, dito ka na, di ba? Dito na ako sir. Kasi kapag doon ako sir, baka mabilis akong mamatay doon kasi doon siya namatay. Palagi mo makikita yung area ba? Makikita mo sa Maasim ba yun? Hindi sir, dito sa Malapatan sir. Makikita mo talaga. Parang hindi ako maka-recover sir sa aking sarili. Maikwento mo ba yun? Ma-emotion talaga ako doon talaga sir nga pwedeng mamatay ako at saka masakripisyo ang ibang mga persa o ibang mga kasama ko. Kaya nakapag-desisyon ang aking mama at saka ako na kailangan na mag-alis ako doon. Kaya dito na lang ako. Pero, pasensya na, pero pwede mo bang ikwento kahit hindi lahat ng detalye paano namatay ang father mo? Kasi magkasama kayo. Ano yung encounter na yun? Okay naman sir. Yung series yun sir yung pangyayari. Kasi yung isang kumpanya namin, 2 platon, sila yung nag-execute ng tactical na opensiba doon sa Malita. Nag-disarma sila sa kay Ramon Danwata doon sa Barangay Kalatagan. Doon kami sa Sarangani, 1 platon kami. Kasama ko kasi si Dong, siya yung PI, political instructor namin sa aming platon.
Pagkatapos noon sa kanilang disarma na ginawa, malaking operasyon yun, sir. Brigade operation yun. Kasi nakikita man talaga doon sa komunidad, sa community na marami talaga ang NPA na nag-atake doon sa isang kapitan. Yung ba yung construction? Hindi. Hindi, sir. Barangay captain, sir. Yung inatake. Maraming armas. 12 armas ang nakuha. Sa kay Kapitan Ramon Danwata. Kami, hindi kami nakasali noon. Doon kami sa Sarangani. Siyempre, yung tactics talaga, sir, ng NPA, nung sino yung inaatake na mga unit, kailangan yung ibang mga unit, kailangan makapagbigwas rin para hindi makonsentrate hindi konsentrado yung persa na kinakaharap ng aming ng ibang unit namin. So, pumutok doon. Kailangan magputok rin kami dito. Kaya, yun yung nangyari. Nagsagawa kami ng TO, ng tactical na opensiba doon sa Malapatan, sa part ng Barangay Kinam. Merong isang squad doon ng 73rd doon sa isang barangay. Yun yung aatakihin namin, sir. Kaso, na-detect kami, nakapag-counter intel yung isang squad, nalaman kami na andyan yung presence namin. Kaya umatras sila. Kasama din mong father mo nun? Oo, sir. Umatras yung tropa, yung 73rd, umatras. Mga kinabukasan, sir, pagkabukas, nagbalik rin ang 73rd. Nag-operate na talaga sila. Kasi na-detect man kami na andyan kami. Na-identify kami, sir, na isang squad lang kami ba? Doon na nagsimula. Na pinadalhan kami ng sulat ng kagawad, ng kapitan, na pwedeng, para hindi mangyari ang putukan dito sa aming komunidad, pwede po kayong mag-atras, sabi ng doon sa sulat. Nagiging ganun pala yung nangyari rin pag kung yung pinapapreno kayo ng komunidad, sinusulatan talaga kayo? Oo, sir. Kasi doon, mahina man talaga, wala mang signal doon sa area ng Malapatan, sa Barangay Kinam. Kasi low ground at saka, lang, sir, yung baybayin, sir ba, yung dagat talaga niya. Mahina talaga ang signal, walang signal. Kaya, nag-atras kami sa isang komunidad. Sabi ng papa ko, magposisyon tayo para makapagplano tayo paano natin i-ambush yung nag-operate. Yun, pagka kinumugahan na, sir, doon nakita na ni Papa yung kalaban, kita na niya yung isang squad. Kita ko na rin na nag-teleskopyo pa ako, binilang ko ilan sila. Sabi ko sa kanila kung gamay raman sila pa, sabi ko, kasi yung isang squad na nakikita ko sa aming bandang alas 3, parang 13 lang yata yun sila, sir. 13. Ilan kayo? 11 kami, sir. 11 lang kami at saka kasama si Papa mo na nun? Oo, sir. Maliit kayo? Ilan? Oo, sir. Isang squad lang kami. Sa 11 namin, 2 yung alternate namin, yung walang baril. Siyam yung high power namin. 2 team lang kami. Ako andun sa Baking, sa Team B, sa Baking. Father mo nasa Alpha o nasa Abi. Kasi meron man kaming squad leader, pero siya yung sentro sa buong Tanggalilatian sa Regional Operation Command. Nagsabay pa siya sa maliit na unit. Sabi niya, kailangan daw siyang sumali, kailangan siyang mapanguluhan, no? Mapanguluhan yung offensive namin, na kasama raw yung mga bata niya. Na kami yung aking kuya, saka ako, dalawa kayo. Bali sa 11 na yon, 3 kami, sir. 2 kami at saka yung papa ko. Grabe naman yan. So talagang halos, sige. Yung mama ko, sir, iniwan namin sa main body. Kasama sila ni Dong. Sama sila doon sa main body namin. Sabi ng mama ko,
huwag mo nang ubusin yung mga bata mo na isama. Pwedeng ikaw lang or pwedeng hindi ka magsama sa kanila. Pwedeng ang mga bata lang natin ang Sabi niya, hindi pwede. Kailangan ko talagang samahan para makita ko talaga ano ang ating mga bata, ano ang ating mga anak sa larangan ng militar. Grabe, no? Oo, sir. Ando na, sir. Ando na sa puntong yon na nakikita na namin. Nag-alerto na kami sa aming mga posisyon. Ando na. Kita namin yung dalawang grupo dito sa aming alas 12. Basta yung sa harapan namin, sir, alas 12. At saka sa likuran, alas 6. Oo. O, yun yung mga... Ganon din naman, alas 3, alas 9. Clock positioning namin yan, sir. Kung sabi ng command na alas 12, sabotable na, sir, na meron na kaming kalaman na yung alas 12, andun sa aming doon banda yung kalaban. Doon nagsimula na hindi naman talaga mapigilan. Andun na ang nagparating na talaga, malapit na ang tropa. Siyempre, ambus ba? Doon na hinintay lang namin sa aming posting, sir, sa aming pinagposisyonan. Hindi na kami nakapaghanap ng ibang posisyon. Yung ambus nga. O ambus yun, sir. Doon sa unang putukan, ako yung naka-trigger doon sa kaya ako man yung triggerman doon sa alas 6 na part. Kami man yung backing na team. Sila, ang sa amin, malapit na talaga yung tropa, sir. Ang sa kanila ni Papa, sa alas 12, malayo-layo yung isang squad doon sa ilalim ng maisan. Doon, mga, ganyan lang siguro, sir, kahaba ang mais. Andun ang mga tropa, nagtapok. Yun na, pag fire ko dito, fire din sila doon sa ubos. Dalawang sektor. Doon na nagpalitan ng putok, siguro mga naasa mga 10 minutes or 15 minutes yung palitan ng putok. Meron namang medyo peaceful naman, wala nang putok. Nag-akyat si Papa doon sa amin. Ano ba terrain? Lang, sir, sila nasa baba namin, kami ang nasa high ground. Isang ridge line lang, sir, na maliit. Hindi ka makapag-maniobra ng wala to, sir, ng left and right na maneuver kasi mga na talaga. Doon na nagkonsulta siya sa akin kasi ako man yung triggerman, ako man yung naka-trigger sa unang elemento ng 73rd. Sabi ko sa kanya, sigurado pa, patay yun kasi kitang-kita ko talaga at saka siguro, sir, mga ganyan lang siguro na distansya. Yan 15 meters, mga 15 meters, 15 to 20. Mga 15 meters, sir. Yan. Wala mang mga malalaking kahoy doon sa aming posisyon. Sabi ko sa kanya, dyan natamaan ko pero napaatras ako kasi medyo yung posisyon ko. Medyo tagilid ako sa aking posisyon kaya nag-atras ako ng kaunti. Dito siguro mga 25 meters or 30, andyan na yung sigurado ko patay yun kasi natamaan ko talaga. Sabi niya sa akin, saka sa aking kuya, dalawa man kami sa aking kuya nagbadihanay. Magkatabi? Magkatabi kami, sir. Ang sabi niya sa amin, sige, hold the line kayo. Hindi man siya nagsabi sa amin, sir, na mag-assault. Kitang-kita ko pa siya, sir, na dumaan dito sa aking gilid. Yung kuya ko dito, ako dito sa kaliwa, siya sa kanan. Nagdaan siya. Kaya ang kuya ko nag-atras kasi nag-double feed yung baril niya. Inayos pa niya. Sige, ako nang bahala dito. Kung hindi man ako mapaputok kasi si Papa nag-abante. Kita ko pa si Papa nag-abante. Mag-isa? Mag-isa siya, sir. Nakatayo lang siya. Nagpaganyan yung M16 niya. Patuloy siya sa paglalakad. Wala nang putok, sir. Bigla na lang nagputok ng volume fire yung trupa. Mga distansya siguro, sir, sa mga siguro sa mga
25 to 30 meters yung tropa. Volume fire sila. Hindi nyo rin alam na nandun pa yung tropa? Sinabihan ko na siya, sir, na baka meron pa dyan. Kasi dyan sila kanina yung kanilang mga tinig, yung mga kasanang baril. Ako, wag kang magkumpiyansa pa kasi baka andyan lang sa gilid sila. Sabi ko sa kanya. Wala naman siyang salita, sir. Yun yung binitawan na salita niya na, sige, stand by, pugong lang kayo. Mag-hold the line lang kami. Hindi na ako napaputok para hindi siya ma-crossfire. Kaya ma-crossfire man siya sa akin. Bakit siya mag-isa kaya? Hindi wala man hindi mo naman alam bakit hindi ko man alam, sir, kung ano. Ang aking pag-iisip, sir, baka i-check lang niya yung kabila. Hindi, sir, yung na-triggeran ko, sir, ba? Baka kunin yung baril. Parang ganyan, i-check niya yung position. Sabi ko sa aking kuya, kung naayos mo na ang baril. Sabi niya, hindi pa, inayos ko pa dito. Kasi ayusin mo, kaya ako na lang isa dito. Nag-volume fire na sila. Hindi ako makapagputok kasi andyan si Papa sa aking harapan. Sabi ko sa kanya. Mga ilang minuto, nag-maneuver kami, sir. Nag-adjust lang kami ng posisyon. Anak ko, andyan si Papa, kuya. Nakita mo bumagsak? Hindi, sir. Hindi ko naman siya makita, sir. Kasi wala na siya. Hindi ko na siya makita. Basta pag volume fire, nakarinig na lang ako ng merong bumagsak. Akala ko puno ng kahoy. Baka na lang sa bala. Kaya kampante lang ako. Parang high moral ako kasi sir, ganang bill to bill na away, sir, ba? Yung alam mo kung magkwento ka kasi parang napaka-normal kasing away pero bagbagan na kasi ito. Talaga, sir? Medyo high moral ka kaya ikaw yung nakauna ng pag-trigger, sir. Alam mo talaga yung sitwasyon. Na ikaw yung sila na sorpresa yung kalaban ba. Hindi nila na yun na oras maputukan sila. Kaya nagabante yung kuya ko, sabi ko sa kanya, kuya, dyan si Papa kanina, pero hindi ko na nakita. Hindi ako napaputok dito, pero wala nang kalaban dyan. Dito na sila, dito na sa aming right side, sir. Doon na sila parang sa ridge line na sila, nag-akyat na sila. Siguro, mga 5 lang yata yung tropa doon. Mga isang K3 at saka isang 60, yung nag-aandar, sir. Mabigat pa rin yun 60 at saka K3. Oo, sir. Nag-aandar, patuloy silang nag-volume fire. Nag-assault sila, nag-abante sila sa amin. Akala nila, sir, na nag-atras na kami. Paglapit nila sa amin, sir, malapit na, siguro mga 10 meters yata, sir, malapit na. Doon na kami nag-return na po sa kanila, nagpalit kami ng, doon, matras na rin ang tropa. Sabi nila, puta, andyan pa ang kalaban. Nag-atras sila. Sabi ko, parang hanging ako, sir, ba? Ano yung nabagsak doon? Ano yung narinig ko na mayroong nabagsak? Nag-jump, nag-double feed man yun, sir, ang lead ng bala ko doon sa chamber. Hindi na sir, kasi wala akong bore swab. Hindi ko na rin magamit, sir, yung baril ko. Ang sabi ko sa aking kuya, yung baril mo, kunin ko, kay dito ako tsaka isorbi mo doon sa ating abi. Baka doon si Papa. Baka hindi ko lang nakita, baka lang sa gilid ba, hindi ko na lang nakita, nag-atras. Sabi niya dito, wala, negative, wala doon si Papa, kasi naghanap rin ang squad leader natin. Mga ilang minuto, siguro, sir, mga 1 oras na, pumunta na yung squad leader namin. Dong, sabi niya sa akin, Dong, asas Papa ni mo? Kung bakit? Wala si Papa doon, si Hari man yung squad leader namin. Bisaya. Wala. Kanina pa yun. Sa mga, ano nang oras na ngayon? Sobra 1 oras na natin yung palitan natin ng putok. Ubos na yung bala natin. Ano ba ang desisyon? Siya? Ako nga, hold the line lang tayo dito kasi wala pa man si Papa. Bumalik yung squad leader namin, pumunta sa ubos, pumunta doon sa baba, doon sa Alpha, sa aming abi. Sabi ko sa aking kuya,
Kung hindi talaga ako mapakali, tol, sabi ko sa kanya, kung pwede, aalalay ka sa akin, ako ang a-assault doon, kahit wala akong baril, sabi ko sa kanya. So wag na, baka ano ka dyan, matamaan ka. Kung sige lang, ako na lang mag-control sa aking kaya ko talaga i-assault dyan. Kaya, pinaano ko talaga sir, pinainat ko siya, so, dyan ka lang magpitik-pitik, kasi dito ako dadaan, sa dinadaanan ni Papa. Doon ako, pag nag-move ako sir, pagkita ko talaga, si Papa man, na nakahandusay sir ba, na pag ganyan yung kamay niya, kala ko, kasi meron man siyang sakit sir, sa sinusitis sir ba, kala ko, baka baka inatake. Kasi wala man ako nakitang dugo. Pag-check ko sa kanyang lawas sir, sa katawan niya, wala mang dugo. Sabi ko kasi kanya, pa, mata, gising ka na, gising. Kasi, ilang oras na kami. Ubos na yung bala ng pwersa mo, sabi ko sa kanya. Yung baril ko, hindi na gumagana kasi mayroong bala doon sa loob ng baril. Hindi na kaya ipaputok kasi hindi na makaload. Saka, wala na talaga. Ubos na lahat ng bala natin. Hindi naman siya gumagalaw lang sir. Ganyan, ginanyan ko. Hindi na sir. Ay, yung pagganyan ko sir. Magganon lang siya sir. Parang nakapikit lang yung mata niya sir. Parang natutulog lang. Sus, pag ko sa kanyang ulo, pag hawak ko sa kanyang ulo, dito ko nilagay dito sa aking paa sir. Doon na. Meron nang lumabas na dugo. Init. Parang nawalan ako sa sarili, sir. Sabi ko, nakita ko sir na nawalan ako sa aking sarili sir na wala na si Papa, patay na siguro to. Tanaw ko sir, pagtingin ko sa kanyang mukha, dito bangag yung dito sa kanya, dito sa left side, walang exit sir, walang exit. Dito lang. Sabi ko, wala na talaga, patay na talaga si Papa. Pinabayaan ko lang siya doon sir, nakahandusay siya. Wala na ako sa sarili, nagbaba na ako.